naman, ang pag-aaralan natin ay itong Ephesians chapter 2 verses 4 to 6. Pero bago natin basahin yung Ephesians chapter 2 verses 4 to 6, siguro naman alam niyo na kung ano nangyayari sa ating palibot. Siguro naman wala nakatago sa kuweba na kailan lumabas, na walang multimedia, walang internet, walang YouTube. Alam niyo kung ano nangyayari sa palibot natin. Alam niyo na napakalaking digmaan na nangyayari ngayon sa Middle East. At ito ay bad news. Good news ba to? Bad news. Bakit bad news? Kasi, yung giyera hindi lamang sa Iran. Ang giyera ay sa labas ng Iran at nakakaapekto sa buhay natin ngayon. Kapag ang langis ay naepektuhan at tulad na nangyayari ngayon, ang langis ay tataka naman kami, bigla na lang nagtaas ang presyo ng langis. May langis pa naman sa Pilipinas. Sabi nga ni Marcos, meron pang 52 days. Minus 1 week, di meron sigurong 46 days o 47, 43 days pa. Pero ang taas na ng presyo ng langis. At alam natin, pag nagtaas ang presyo ng langis, abay sa palengke, hindi pa, nauna pang magtaas ang presyo ng talong. Kasi sa presyo ng langis, bakit naman ang ganyan? Ayun po, ganyan, nakakapagtaka naman. Meron pa namang talong na inani kahapon, ay bakit nagtaas ang presyo ng langis? Nagtaas na rin ang presyo ng talong na naibebenta na naman. Kaya nga, ang lahat ng bagay ay magtataas. Pagkatapos, ang sabi naman, ang di lamang nataas ay di yung mga panda. At ang lagi nang sinasabi, sweldo. Tapos sweldo hindi nataas. Sasabihin ng iba na naman, naku, saan na naman sasapat? Kulang at kulang na nga ang sweldo. Ay ano na naman bibilhin mo dito sa karampot na ito? Lahat ay nagtaas. Yung kahit nga yung mga jeep, ayaw na yatang pumasada ng ibang jeep at nag-iintay ng pagtaas naman ng presyo ng pamasahe bago sila bumiyahe. Ay, sabi ng iba, paano na yan? Napakasamang balita. Madaming mga opisina na magsasara, madaming trabaho na magsasara, at ang nakakatakot, mag-anak ka sa abroad. Na hindi mo alam kung anong sitwasyon ngayon. Hindi naman sila makaalis, hindi naman makauwi. Yung iba gusto umuwi, wala naman biyahe, hindi naman pwede maglakad mula sa Saudi papunta rito. So, sa totoo lamang mga kapatid, pag doon ka tumingin, pag sa palibot ka tumingin, kapag sa balita, sa news, sa mga YouTube at sa mga social media ka tumingin mga kapatid, napakasama, bad news. Bad news mga kapatid. At mas madali, pero mahirap salungatin ng bad news. Sabi mo, hindi naman masama. Mahirap salungatin ng bad news. Mas madali pa nga umayon sa bad news. Oo nga. Paano na kaya? Oo nga. Mas madali pang maging baka. Bakit anong baka? Oo nga. Oo nga. Mas madali pa. Pero ang maganda mga kapatid, kahit gaano kadaming bad news, ang good news hindi nagiging bad. Palakpakan natin ang good news ay laging good. Anumang sitwasyon, anumang pagkakataon, anumang problema pinagdadaanan natin mga kapatid, ang good news will always be good. Sapagkat basahin natin ang Ephesians chapter 2 verse 4 to 6. Mga kapatid, eto mga kapatid, ang daming bad. Pero ang una mong mababasa sa Ephesians chapter 2 verse 4 to 6 ay, but God. Bad. Naku, mawawalan na kami ng trabaho, wala na kami kakainin. But God! Pero ang Diyos! Doon pa lamang mga kapatid, doon pa lamang sa first two word na yun, good news na. Ibig sabihin, may masama. Pero ang Diyos, may flip side. O namang masama, may pantapat ang Diyos. Ano mang masamang pinagdadaanan mo kapatid ngayon? Ano mang masamang balita? Ano mang masamang sitwasyon? Ayun, naandun pa lang sa dalawang word. But God. Ano bang ibig sabihin ng but? Pero ang Diyos, ibig sabihin, may solusyon, may opposite. May sama, may masama. Pero, may Diyos. Pero ang Diyos. Doon pa lamang amen na, mga kapatid. Hindi mo na alam kung ano ba yung but God na yan. Ano bang ibig sabihin nun, but God? But God, who is rich in mercy, because of His great love, which He loved us, even when we were dead in sins, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved, and raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Balikan natin. But God, ibig sabihin nun, we have a God who is rich in mercy. May masamang balita,
Pero meron tayong Diyos na mayaman sa habag at awa, kapatid. Hallelujah! Palapakan nga natin ang Panginoon. Kung ang sitwasyon may kahabag-habag, mga kapatid, meron. Pero meron tayong Diyos na mayaman sa habag. Pag sinabing mayaman sa habag, nauubusan ba ito ng habag? Nagkukulang ba ito sa habag? Magdadamot ba siya sa habag? Hindi, because He is rich in mercy. Amen. But God, may masamang balita, but God who is loving us so great, because of His great love, He loved us so great. But God, may masamang balita, pero may Diyos na nagmamahal sa iyo ng lubos. Nagmamahal sa iyo ng higit. Nagmamahal sa iyo ng dakila, kapatid, kung gaano man ang sukat mo ng pagmamahal. Kung gaano mo man kamahal ang asawa mo, kung gaano mo man kamahal ang anak mo, kung gaano man kamahal mo ang iyong ina, kamahal ang iyong kapitbahay, kung gaano ka man magmahal sa isang bagay, kapatid, wala yan sa kalingkingan sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Amen. Hindi mo maikukumpara ang pagmamahal. Ikaw, alam mo kung gaano ang gagawin mo sa anak mo, sa mahal mo sa buhay, dahil pagmamahal, na mahal mo siya, hindi mo siya hahayaang mapahamak, hindi mo hahayaan siya magutom. Pero kapatid, gaano man kataas yung pagmamahal mo yan, hindi maikukumpara sa pagmamahal ng Diyos. Higit at walang katumbas ang pagmamahal ng Diyos sa'yo. Ano mang masamang balita, but God, when we were dead, dun tayo patay, He made us alive. Kapatid, nung ikaw ay patay, hindi ka karapat-dapat, wala kang nagagawa sa Diyos. Bakit ka ba patay? Sapagkat ikaw ay bihag ng kaaway, pinatay ka ng kasalanan. Sa nung ikaw ay patay pa, hindi marumi ka, nakakadiri ka, gumagawa ka ng kasalanan, anong ginawa ng Diyos? Siya na nasa langit, siya ay bumaba na walang kasalanan, pero namatay siya para sa iyo. Siya ang namatay para sa iyo. Ikaw ay patay, papatayin ka pa ulit pagdating mo sa impyerno, pero siya ay namatay para sa iyo. Upang ngayon, ikaw ay magkaroon ng buhay sa pamamagitan ng pananampalataya. At nung ikaw ay sumampalataya, ikaw ngayon ay buhay. Ikaw ay binigyan ng buhay. Ikaw ay humihinga, hindi lang humihinga pisikal, kundi buhay na kaiga-igaya at masaya. At pagdating ng araw, buhay na walang hanggan. Ngayon nga lang may buhay na walang hanggan ka na, hindi na mababawi sa iyo ang buhay na walang hanggan na yan. At kung ikaw ay patay, binuhay ng Diyos, ikaw ngayon na buhay, pababayaan ka ba na mamatay ng Diyos? Common sense lang, kapatid. Yung patay ka nga, binuhay ka. Ngayon buhay ka na, pababayaan ka lang ba na mamatay sa gutom? Na mamatay dahil wala kang trabaho? Na mamatay dahil mayroong kaguluhan? Hindi, kapatid. Hindi ganun ang Diyos. Pagkatapos niyang bayaran ng pagkamahal-mahal, pagkatapos tatapak-tapakan niya, hayaan niya makuha ng kaaway? Hindi, kapatid. Kung ikaw ay binayaran ng Diyos ng mahal, ano gagawin sa'yo ng Diyos? Pag bumili kayo ng isang mahal na bagay, ano gagawin nyo? Mamahalin nyo, iingatan nyo, itatago nyo. Ganun ang Diyos. Kung ikaw ay binayaran ng Diyos ng mahal, mahal ba ang bayad sa'yo ng Diyos? Mahal, nag-iisang anak niya, dugo na nag-iisang anak niya, buhay na nag-iisang anak niya, ibinayad sa'yo, ibig sabihin, kapatid, ang halaga mo sa Diyos ay kasing halaga ng kanyang nag-iisang anak. Pababayaan ka ba ng Diyos? Hindi, kapatid. Kaya nga, but God, ano mang sama ng balita, but God, who is rich in mercy, but God who loved us so greatly, but God made you alive together with Christ, mga kapatid. Magandang balita ba yon? Pero wala pa ako sa message ko, kapatid. Kasi yung sunod na version ng message ko, but God, ano mang sama ng balita, mga kapatid, ito nakakalimutan ng iba, tumitigil sila doon sa nag-iway na buhay ng walang hanggan. Maganda na yun, okay na. Pero hindi pa tapos doon, kapatid, ang ginawa ng Diyos na mabuti. Gusto niyo bang marinig? Ito yung message na yun but God who is rich in mercy, but God who loved you so greatly, but God who made you alive when you were dead, now God raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Amen, mga kapatid. Pag-aaralan, palakpakan natin ang Panginoon. Ikaw ay tinaas ng Diyos, iniupo ka kasama ni Kristo. Saan? Sa kubeta? Sa tabing ilog? Sa tabing kanal? Hindi. Doon sa itaas, kasama sa kalangitan, kasama ng Ama, kasama ng Anak, kasama ng mga anghel sa kanyang kaharian. Amen. Pag-aralan natin, mga kapatid. Ito kasi ang nakakalimutang ituro, mga kapatid. Ituro, kapatid,
Kaya nga, pag na-discover mo, kapatid, ito, malaking bagay mabubuksan sa'yo eh. Akala lang natin na andito lang tayo sa mundo. Yun lagi akala natin, nung tayo tumanggap kay Kristo, bumalik na si Kristo sa kalangitan, tayo iniwan dito, kapatid. Hindi kapatid, hindi ka limitado ng mundo. Hindi ka limitado ng pangyayari sa mundo. Hindi ka subject sa pressure ng mundo, mga kapatid. Sabi ng scripture, sabi ng kasulatan, you are seated in a position, absolute authority, complete safety, and rest, and total victory. Wala ba ako dyan, sister, na PowerPoint niyan? Wala na naman. Pakinggan nyo na lamang, you are seated in a position of absolute authority, complete safety, and rest, and total. Sabihin nyo nga, total victory. Ang dahilan kung bakit maraming believers ang namumuhay na talunan, discouraged, ako naman ay born again na, ba't ganito pa ang buhay ko? Sinisiklot-siklot ng alon at ng hangin, sinipasipan sa Satanas, powerless, walang kapangyarihan, ay dahil hindi nila alam kung saan sila naroroon spiritually. Hindi nila naiintindihan ang kanilang posisyon sa Diyos. Hindi pa kasi nila naririnig at naunawaan ang isang napakalalim na katotohanan, the reality of being co-seated with Christ. Mga kapatid, ito po hindi symbolic. Kasi sabi na, symbolic lang yan. Ibig sabihin yan, accepted ka na sa Panginoon. Pag sinabi seated with Christ, hindi po mga kapatid. Hindi to poetic o imagery. Yan ay iniyahan tulad lang sa darating na panahon. Na isang araw ikaw, doon na, akit ka ng langit. Hindi po yan poetic imagery. Hindi to metaphor. Yung ibig sabihin ng metaphor, yung paghahambing lamang ng isang salita. Halimbawa, ikaw ay may pusong bato. Tunay ba na ikaw ang puso mo talaga yung bato? Ikaw yung puso, may bato, hindi kayo namatay na. Titibok ba ang pusong bato? Hindi. Pero ibig sabihin lang noon, matigas ang puso mo. Hindi po ganun, hindi po metaphor ito. Ikaw ay tunay. Talagang nakaupo ka sa Diyos. Ibig sabihin yan, kasama ka talaga. Ibig sabihin yan, relax ka, chill ka lang, kapatid. Kasi kasama mo si Kristo sa kalangitan. Nakaupo ka ngayon, nakasama si Kristo. Ito ay literal. Sabihin nyo nga literal. Literal spiritual reality na bawat isang born again. Born again ka ba? Tinanggap mo na ba si Jesus? Kapatid, literal ka nakaupo sa kanan ng Diyos ngayon. Paliliwanag natin yan. At kapag nakita mo at naunawaan mo na ang spirit mo ay nakaupo doon sa kanan ng Diyos, magbabago ang pananaw mo. Magbabago ang pagtingin mo sa mga sitwasyon. Magbabago ang isip mo, magbabago ang puso mo, magbabago ang pananampalataya, magbabago ang buhay mo. This is life-changing, mga kapatid. Kaya, ready na kayo makinig. Ano pa mababago? Kanina pa nakikinig. Magbabago ang paraan ng pananalangin mo. Pati yung prayer mo, magbabago ang pagharap mo sa oposisyon. Magbabago ang pagharap mo sa takot, sa sakit, sa kakulangan, sa atak ng kaaway. Kasi may marirealize ka, hindi ka lumalaban na ikaw talunan. Hindi ka lumalaban mula doon sa bali, mula doon sa lambak, paakyat doon sa bundok, hindi ka doon lumalaban. Kasi lumalaban ka mula doon sa trono ng Diyos. Mula sa trono ng Diyos, nasa itaas mo ang mga problema, nasa itaas mo ang mga demonyo, nasa itaas mo yung mga sirkumstansya ng panahon ng buhay natin ngayon. Nasa itaas mo yung gera sa Iran. Nasa itaas ka! Yun, sorry. Paki-reverse. Babaguhin natin. Nasa itaas ka! Hindi nasa itaas mo. Nasa itaas ka. Amen. Nasa itaas ka ng lahat ng sitwasyon. Kaya mula doon sa posisyon na nasa itaas, hindi mo na pinipilit na magtagumpay. Kasi doon sa itaas, tagumpay ka na. Amen. Kaya nga, ang victory ay hindi mo hinahanap, hindi mo pinipilit na matay. Ini-enforce mo na lang ano ba ang kasama sa posisyon na ikaw ay tagumpay na. Amen. Kaya titingnan natin yung foundational truth. Basahin natin uli ang napakalalim na passage na ito, pero napakaganda. Ephesians chapter 2, verse 4. But God, who is rich in mercy, and raised us up together and made us sit together. Dalawang together yun. Raised us up together. Pinaupo tayo together. Saan? Sa heavenly places in Christ Jesus. Pakinggan ninyo ulit ha. God raised us up together and made us sit together. Hindi sinabing, God will make us sit. Hindi sinabing, isang araw, iupo kita. Made ang sinabi. Ano ba ibig sabihin ng made? Nakaupo na. Hindi sinabing, iuupo ka pa. He has made us sit. Pagka sinabing made, I made this handkerchief. Ako gumawa.
hawak ko na, tapos na, finish, it is done. Ibig sabihin nun, it is done. It is finished. It is accomplished. Ibig sabihin nun, nagawa ko na. Iniupo na kita. Nakaupo ka na ngayon sa kanan ng Diyos. He has made us sit. You are seated saan? In heavenly places right now. Nasabihin nyo naman, Pastor James, paano naging literal yan? Dito ako nakaupo sa church. Ano masasabi literal? Ako'y nakaupo dito. Ayan, ang ganda ng pagkakaupo ko. Baka nga, ang upuan ko pa ngayon may gulong. Upong-upo pa nga ako. Paano masasabing literal? Symbolika lang yan. Higi nga, patunayan mo nga yan literal, mga kapatid. Una-una kapatid, alam mo bang ikaw ay spiritual? You are not just a physical, you are not just a soul, you are a spiritual being. Spiritual being ka na may soul, ibig sabihin pag-iisip, puso at nais, na nakatira sa katawan. Because you are spirit, alam mo ba ang Diyos ay spirit? Tama? So ibig sabihin, yung nature ng spirit, na tao, kapares sa nature ng Diyos na spirit. Kaya hindi natin siya sinasamba sa mga bato at sa mga dingding at sa mga larawan. Kasi siya espiritu. Hindi mo siya nakikita. He exists in multiple places. In the same way, kung siya ay spirit, sinabi kasi niya na, I live in you. Nananahan siya sa atin. Kung siya ay nananahan, kay Brother Allen, nananahan siya kay Tatay Lori, he exists in multiple places. Tama po mga kapatid. Hindi pwedeng nananahan ako kay Allen 30 seconds, lilipat agad ako kay Tatay. Hindi eh. Nananahan siya kay Tatay, nananahan siya kay Brother Allen, at the same time, nasa kalangitan siya. Nananahan din siya sa akin. Kung siya yung spirit na nananahan everywhere, in the same way na yung ating spirit can exist in our body, but also existing. Sinabi ng Diyos mismo, hindi ako nag-iimbento, you are now with Christ seated in the heavenly places. Amen mga kapatid, palakpakan natin ng Diyos. Kaya you exist. Nandun ka, seated with Christ. With Christ, kailan? Right now. Ngayon din sa oras na ito. Hindi yung future reality. Maraming Kristiyano kapag binasa ang verse na ito, iniisip nila tungkol sa heaven pagkatapos mamatay. Hindi na, at iniisip nila na ito ay pangako lamang. Pero ang sabi ni Paul, mga kapatid, diretsahan sinabi ni Paul, dinidescribe na yung present position natin bilang believer right now. Habang nasa mundo ka, nandito ka, habang nagbabayad ka ng bills, habang sumasakay ka ng jeep, habang may family issue ka, habang nagtatrabaho ka, habang may problema ka, habang nakahiga ka dahil may sakit ka, habang may problema ka sa mga trabaho sa opisina, habang nagwo-work ka, habang nagdadrive ka, mga kapatid, may solusyon doon sa lahat. Bakit? Nakaupo ka rin kasama ng Diyos sa langit. Amen mga kapatid. Your spirit is seated with Christ in heavenly places. Ano ngayon ang ibig sabihin nito? Ano ngayon ang Pastor James? Ano naman ako nakaupo doon, mga kapatid? Napakaganda. Ibig sabihin ng mga kapatid, you occupy. Teka, napatalon ako ng isa. Yan. Yan. Pasensya na kayo ha. Hinahanap ko lang kung saan ako na... Sige, magkwentuhan muna kayo, sandali lang ha. O kaya kung wala kayong masabi, sabihin nyo, Amen, Hallelujah. Oh, ayan. Ibig sabihin noon, yan. You have a legal position in Christ. Anong ibig sabihin ng legal standing? You have your legal position in Christ. Yung legal standing kasi, meron kang seat at the right of the Father. We are seated with Christ in the heavenlies. Yun po yung ating legal position. From that legal position, we face our adversaries. Pansinin natin mga kapatid yung word na legal. Ibig sabihin po nung legal, may naka-allocate talaga sa'yo. May sinadya para sa'yo. May pangalan doon na ang nakapangalan ay kung anong pangalan mo. Because it is legal, hindi yung first come, first serve. Nakatakda na sa'yo. Pag may umupo doon, na hindi para sa kanya, ikaw ang may karapatang umupo doon. Sa Congress, may legal seat ang mga congressman. Hindi pwede kung sino yung manunood, uupo na lamang doon sa upuan ng congressman. Ganun din ang mga senator. Meron sila legal seat doon sa House. Hindi pwedeng basta uupo na lamang kung sino doon artista. Kasi sila hindi legal, hindi sila i-accept doon. Pero ikaw kapatid, may legal seat ka. May karapatan ka.
May karapatan kang umupo doon at susunod sa iyo yung sergeant at arms o yung anghel. Pag sinabi mo, hindi ka dapat dyan, ako ang dapat na andyan. Anong gagawin ng mga sergeant at arms doon sa Senate? Aalisin niya nakaupo doon na hindi naman para sa kanila kasi iuupo nila yung may legal rights na umupo doon. Pero tayo mga kapatid, pinagkalooban tayo ng legal right na umupo doon sa seat na kasama ni Jesus. At yung posisyon mo kay Kristo ay hindi lamang theological idea, hindi lamang dahil sa reliyon. Ito po'y legal standing sa spirit realm. Kasi po mga kapatid, hindi lamang ito ginawa na ni Jesus para sa iyo. Hindi lamang ito isinulat na ni Jesus para sa iyo. Sabi niya, gagawin ko ang bagay upang si Doktora Elena ay maupo dito sa kasama ni Jesus. Ano yung paraan? Ay di namatay si Kristo sa krus. Pinagbayaran ng kasalanan mo, pinatawad ka, inampun ka bilang anak. So itinaas ka ngayon, nawasan natin doon. Legal rights, may ginawa na. Ano pa? May legal document. Hindi lamang legal rights na ginawa niya, kundi isinulat niya. Isinulat niya yung legal document na ito upang siya mismo ang magbasa, binasa at idinikta upang mapakinig ng hindi mo lamang ikaw makikinig, kundi ng lahat. Lahat ng spiritual reality, from heaven hanggang sa ilalim ng impyerno, naririnig. Kuha niyo mga kapatid, sa langit, sa lupa at sa impyerno, narinig yung declaration na si Elena ay nakaupo kasama ni Kristo sa kalangitan. So anong gagawin nila ngayon? Kung yung sergeant at arms doon sa kongreso yung nakikinig doon sa legal declaration, ganun din mga kapatid, yung lahat ng ito ay nakikinig doon sa napakinig nila sinabi ng Panginoon that si Dr. Elena ay nakaupo na kasama ni Kristo. So may legal rights, may support lahat. Pag-aralan natin mga kapatid yan. Ibig sabihin doon, may karapatan kang naandun ka, may authority ka kang kumilos mula roon, may kapangyarihan kang enforce ang victory ni Jesus. Ang lahat ng demonyo sa impyerno, kinikilala ang posisyon yun. Kapag ginagamit mo ito, pero karamihan ng believers hindi ginagamit ang authority na yan. Bakit? Hindi nila alam na mayroon kung anong meron sila. Hindi nila alam na sila'y nakaupo doon. Kaya nga ito ang prayer ni Pablo. Malaking bagay itong prayer ni Pablo na ito mula sa Ephesians chapter 1, verse 18 to 20. Naway, liwanagin ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan. Mga kapatid, hindi sinabi dito, Panginoon, bigyan mo sila. Hindi. Anong sabi dito? Liwanagin ang inyong isip. Yan ang prayer sa atin ni Pablo. Maintindihan natin. Liwanagin ang ating isip upang malaman natin kung ano ang ating inaasahan sa pagkakatawag. Ano ang inaasahan mo, kapatid? Nung ikaw ay niligtas ng Diyos. Makasama siya sa kalangitan. Yes! Upang malaman mo kung ano yung i-expectin mo. Kung ano hope of your calling. Ano ang nakatakda sa iyo, mga kapatid. Anong aasahan mo? Ano pa? Upang makita mo ang iyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan para sa kanyang mga banal pa kapatid. Mga kapatid, may pagpapalang sagana na nakalaan sa atin. Kung hindi mo alam ang pagpapalang ito, hindi mo ito mapapakinabangan. Yun ang panalangin niya, maintindihan mo kung anong pagpapalang ito. Pangatlo, at kung ano ang di masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin sa mga nananalig sa Kanya. Mga kapatid, kapangyarihan, power, spiritual power, mga kapatid. Unang-una, the hope of His calling. Maintindihan mo kung ano yung Kanyang nakalaan para sa iyo. Pangalawa, ano sinabi? The riches of His grace. The riches of His gift. At patatlo, the power uncomparable na nakareserve para sa atin. Mga kapatid, makinig ang may pandinig. Buksan nawa ng Panginoon ang pagkakaunawa natin sa mga katotohanan ito sapagkat ito ang magbubukas ng kapangyarihang nasa sa atin na pala. Magbubukas ng mga bagay na hinihingi mo pa, nasa sayo na pala. Tulad ng tubig na ito, nasa akin na pala. Tiis ako na tiis sa uhaw. Hihingi na sana ako doon, nasa akin pala. Yun, nabuksan ngayon ang aking pananaw. Parang ganun mga kapatid, iinumin mo na lang. At para maintindihan natin, ano ba ibig sabihin talaga nung what is seated? What exactly is Christ seated? Where? Una muna, where?
Where is Christ seated? Tanong muna, where? Saan? Para maintindihan natin to, tingnan natin kung saan nakaupo si Jesus. Where is Jesus seated? Ephesians chapter 1, verse 20 to 21. He exerted when He raised Christ. Ito yan, the power He exerted. Nagkulang lang. The power He exerted when He raised Christ from the dead and seated Him at His right hand. Sino yung He? Ang Diyos Ama. Nung itinaas niya si Jesus mula sa mga patay, binuhay mula sa pangapatay, at itinaas saan? Sa kanan ng Diyos sa Ama. Saan? Sa heavenly realm. Nasa langit. At ang description doon sa langit na yun is far above. Hindi lang sinabing above. Hindi sinabing slightly above. Hindi sinabing one level above. O 1 inch above. 1 floor above. Kundi far above. Mataas na mataas. Far above all rule and authority, all power and dominion, and every name that is invoked not only in the present age but also in the age to come. Saan daw nakaupo si Jesus? Far above sa lahat ng demonic authority. May demonyo ba? May demonic power ba sa mundo? Meron. May mga demonic power ba na nagpapakita sa tao? Meron. May mga demonic power ba na sumasapi sa tao? Meron. May demonic power ba nakaupo doon sa mga opisyalis o namumuno ng bansa? Meron. May demonic power ba na nagpo-protect sa isang o nag-slave sa isang bayan? Meron. Pero anumang klaseng demonic power, o dadaan na naman ng Holy Week. Malapit na naman ang Holy Week. Ang iba dyan, may dala-dala na namang kung ano na mga nakasabit diyan. Akit na naman sa bundok ng Banahawang iba ngayon ay dito sa may Cuenca. Ano? Makulot. Sinong sasama sa akin? Hindi, mga kapatid. Yung mga demonic power yan, lampas pa dyan ang pagkakaupo mo. Ang pagkakaupo mo na ni Jesus, lampas dyan. Do yung anumang taas ng power na yan, lampas dyan. Ang pagkakaupo ni Jesus, mataas na mataas. Ibig sabihin, mababa lang sila. Lahat ng earthly authority, kanino mang pinakamalakas na presidente, President Trump man, mas makapangyarihan at mas mataas pa rin ang pagkakaupo ni Jesus. Amen, mga kapatid. Sa lahat ng hari na nabuhay at naghahari, mas mataas. Kahit man mga lord, drug lord, gambling lord, kung sino mang lord yan, mas mataas pa din ang pagkakaupo ni Jesus. Lahat ng pangalan na pwedeng banggitin, mas mataas pa rin. Pero ayon sa Ephesians chapter 2, verse 6. So, ang taas ng upuan ng Diyos, ang taas ng upuan ni Jesus, mga kapatid, ang taas ng upuan, pero ito, tingnan natin. Ephesians chapter 2, verse 6, you are seated together with Him. Amen. So, automatic, mataas din ang upo mo ngayon. Mataas. Hindi somewhere else lang. Hindi sinabing, ikaw ay iniupo doon sa malapit-lapit. Ikaw ay inupo doon sa one level below. Ikaw ay inupo doon sa vicinity ng heaven. Hindi eh. Ikaw ay inupo, seated. Hindi pala inupo. Ikaw ay pinatayo sa sulok. Ikaw ay pinagbantay sa gate. Hindi. Tinawag ka, pinaupo. Pinaupong manok. Pinaupo ka kasama ni Jesus saan? Sa kalangitan. Same position, same realm, same authority. Ito po ay nakakamahang katotohanan. Yan ang posisyon mo. Kung anong posisyon ni Jesus, yan din ang posisyon mo bilang believer. Hindi ka nasa lupa, tumitingin sa langit, humihingi ng tulong. Hindi, kapatid. Ikaw ay naandoon. Nakaupo ka mula sa langit na pinagmumulan ng lahat ng tulong. Hindi ka nasa baba, tumitingala at hinahanap ang Diyos. Ikaw ay nakaupo doon sa langit, patingin, pababa. Kasama ka ng Diyos, nakatingin ka sa mundo, mga kapatid. You are above the problem. Hindi ka nasa ilalim ng problema. You are above the problem. Hindi ka under attack. You are over attack. Hindi ka struggling para mag-overcome. Ikaw ay nakaupo doon sa place of victory. Anong responsibility mo? Mag-stay in that position by faith. Wag kang bababa. Huwag kang magre-reject. Anong gagawin mo? I-enforce mo ngayon yung position mo. Pag-aaralan natin yan.
I-enforce mo yung posisyon mo bilang nakaupo doon sa kanan ng Diyos. Pero marami Kristiyano nagsasabi, Pastor, hindi ko naman nararamdaman yan. Katagal ko ng Kristiyano, hindi ko naman nararamdaman yan. Araw-araw na ako may sipon. Lagi na ako nawala ng cellphone. Pagkakabili ko ng bagong Oppo na nga lang binibili ko, Xiaomi na nga lang, nananakaw pa. Ang dami may problema ganoon. Ang anak ko, hindi na nakawala dito sa sakit na ito. Pero hindi ko nararamdaman, Pastor, yung katotohanan, kung totoo man yan. Hindi ko ka nakikita. Ay, ang pakiramdam ko kay lagi na ako inaatake na Satanas araw-araw eh. Ang pakiramdam ko ako'y hinang-hina na. Ang pakiramdam ko ako'y talunang-talunan. Ang pakiramdam ko ako'y helpless. Pero mga kapatid, the more you feel, tatandaan nyo ha, the more you feel na hindi totoo ito, the more you should believe it is true. The more na nakikita mo parang hindi nangyayari, the more na dapat mong palatayanan. The more na dapat maniwala ka na ito'y totoo. Alam niyo ba mga kapatid, kung ikaw hindi maniniwala na ito'y totoo, masosolba ang problema mo. Tanong lang mga kapatid, may problema ka? Hindi man ako naniniwala na kaupo ko doon. Nasolve ang problema mo? Hindi rin. Hindi ka? So anong logical choice mga kapatid? Ay di maniwala ka. Kasi there are only two choices eh. Sa bawat truth na sasabihin sa'yo, it's either you believe it or not. Tama, Pastor? Dalawa lang naman ang choice mo. Anong response mo sa katotohanan na naririnig mo? Believe it or not. So, pag you do not believe, nasolba ang takot mo? Naging panatag ka ba? Hindi eh. Pero anong intelligent and sensible choice? Ay di yung to believe. Ang focus mo is yung believing. Tanong nyo, napaka-wise ng believing. Napaka-wise decision ng mananampalataya. Unang-una mga kapatid. Bakit wise ang decision ng mananampalataya? Unang-una na pinag-aralan natin, hindi na naman makakasolve yung hindi mananiwala. So pipiliin mo yung mananampalataya. Bakit ito wise? Kasi unang-una, free. Walang bayad. Walang bayad, maniwala. Para maalis ang takot mo, masolve ang problema mo, maniwala ka, walang bayad. Ay, yung iba nga, para masolve ang problema, bumabayad pa. Kumukuha ng insurance. Tama? May bayad ba insurance? Ba't ka ba nag-insurance? Eh, just in case mamatay. O just in case maputo lang paa. O just in case mapugot ulo. Ay, di at least makukuhaan ako. Ay, ba't doon na pa nagtitiwala sa may bayad? Kumukuha pa ng security guard. Rumerenta pa ng security. Bakit kumukuha ng security guard? Para maprotektahan ang yaman ko. Pumabayad. O, saan pa? Nag-i-invest ako sa mga gantong stocks. Ba't nag-i-invest sa mga gantong stocks? Ay, pare sa future ko. Samantalang nakasulat na sa salita ng Diyos na panampalatayanan mo lamang yung the hope of His calling, the riches of His grace, and the incomparable power to us who believe. Libre, walang bayad. Matalino ka ba, kapatid? Manampalataya ka, maniwala ka. Bobo ka ba, kapatid? Maniwala ka pa din. Sapagkat ito ang wise choice. Amen, mga kapatid. Maniwala tayo. Maniwala tayo na tayo ngayon ay nakaupong kasama ni Kristo because unang-una, believing is free. Sasabihin ng iba, wala namang mawawala. Salamat. Walang mawawala. Dahil wala kang investment. Ganun kabuti ang Diyos sa atin. Di siya na lahat ng bayad. Tatanggapin mo na lang. Kaya hindi ka na kailangan mag-invest. Tatanggapin mo na lang yung bayad na para sa'yo, mga kapatid. Ang problema, mga kapatid, ay hindi ang posisyon natin. Ang problema ay ang paniniwala mo. Ano kasi ang ginagamit mong mata? Physical eyes? Natural eyes? Ang natural eyes, ang physical eyes, hindi niya makikita yung bagay na hindi nakikita. Lalo na kapag ikaw ay lagi nakapikit. Nakikinig ka ng message, nakapikit ka. Hindi naman ako pastor na tutulog. Minemeditate ko nga ang message pa. Hindi ko kailangan makita ng sarili, physical kong mata. Kaya yung puso ang nagbubukas sa akin. Mga kapatid, tumingin ka doon, no? Tumingin ka minsan. Ang paniniwala mo, anong ginagamit mo, yung natural eyes mo, hindi ka nga maniniwala. Anong dapat natin gamitin, mga kapatid? Spiritual eyes.
Kaya nga sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5 verse 7, we walk by faith, not by sight. Kung mo titignan na sitwasyon mo, basta nakikita mo. Kami naman isang kahay, isang tukalang, ano yun, nakita mo? Di ba? Ako naman lagi nang may sakit, kasi yun ang nakita mo. Kami naman lagi nang may problema, kasi yun ang nakikita mo. Huwag yung nakikita ng mata, mga kapatid, kundi yung sinasabi ng pananampalataya. At ang lahat ng yan, mga kapatid, ay nakadepende sa Word of God, sa salita ng Diyos. At ang sinasabi ng Word, ano sinasabi ng Word? You are seated with Christ in the heavenly places. Yun ang sinasabi ng salita. Whatever the Word of God says, nakasulat ba dyan, sis? Ito, kasulat yan. Whatever the Word of God says, wala na naman? Ayan! Ayan, nakasulat, sabi ko na sa'yo eh. Nothing that exists, basahin natin mga kapatid, nothing that exists in the physical world start without the Word. Ano ibig sabihin nun? Mga kapatid, lahat na nakikita nyo, nagsimula muna sa salita. Walang nag-exist dyan na hindi mo na sinabi ng Diyos. Nothing that exists in the physical world start without the Word. So whatever the Word of God says, exists. You may not see it immediately in the physical, but it's already in the spiritual. Pag ito nasa spiritual na, ano na ito? Done. Finished. Accomplished. And for you to see it in the physical is to believe, to receive it. Amen, mga kapatid. Kailangan mong panampalatayanan lamang yung sinabi sa spiritual upang yun nasa spiritual maging physical. Kapag nagsalita ang Diyos, hindi yun wish ko lang. Sabi ni Lord, ang wish ko sa iyo ay humaba ang buhay mo. Ang wish ko sa iyo ay world peace. Hindi nagwi-wish si Lord. Pag nagsalita ang Lord, it is done. It is finished. Tapos na, mga kapatid. Kasi ang Word of God has a creative power. Sa creation pa lang, makikita na natin yung pattern nito. Sabi ng Lord, sinabi ng Diyos, let there be light. O di yung madilim, nagkaroon ng liwanag. Sabi, si Lord ba naghanap ng switch? Where is the switch, Pastor? Hindi. Sabi lang niya, let there be light. Hayaang magkaroon ng liwanag. So wala pang liwanag no, pero nagkaroon ng liwanag. So the reality of light already began because the Word says, let there be light. God's Word is already established before it manifests on earth. Sabi ng Psalm 119 verse 89, forever, O Lord, your Word is firmly fixed in the heaven. So yung kanyang salitang sinabi sa langit, permanent. Hindi marireverse, mangyayari yan doon sa pagkakasabi niya sa mundo. Ang manifestation lang ang sumusunod. Ganon din sa word ng Diyos sa buhay natin kapag sinabi ng Diyos na, mga kapatid, pinatawad ka na. Hindi mo nakikita, tugay tsura ng pinatawad. Tugay tsura ng pinatawad na Diyos, bakit kadami pa rin tagyawa? Pinatawad na pala ako ng Diyos. Mga kapatid, maniwala ka na. Pinatawad ka na sapagkat yan sa kalangitan. Pinatawad ka na. Sinabi ng Panginoon na, righteous ka na dahil pinatawad ka. Righteous ka na. Ito baga righteous? Ay bakit kagaling pa rin magmura? Maniwala ka kapatid na ikaw yung matuwid na. Kasi matuwid ka na. Ito ba ang inuupo sa kanan ng Diyos? Ito bang itsura ito? Ito bang pinagaling na? Nararamdaman ko pa rin, maniwala ka kahit nararamdaman mo. Kasi sinabing magaling ka na. Dadating na lang manifestation, kasunod na lang. Kaya sa pananampalataya, tinatanggap natin na sinabi ng Diyos kahit hindi pa nakikita ng mata. Because God's Word always precedes physical reality. Nauna muna salita ng Diyos bago ang physical na bagay. And faith believes the Word before physical evidences appear. Bago lumabas yung ebidensyang physical, panampalatayanan mo sinabi ng Diyos. At yung physical na ebidensya, huwag mong hanapin. Lalabas yan kapag pinampalatayanan mo ang sinabi ng Diyos. Kasi sabi ng Romans chapter 4 verse 17, God who gives life to the dead and calls into existence the things that do not exist. Ano sinabi ng Diyos? Yung bagay na wala. Pero yung bagay na nawala, sinabi niya, kaya nagkaroon dahil sinabi ng Panginoon. Amen, mga kapatid. So God speaks of something, now it is already existing. Even before it appears physically. Kasi, because when God declares, meron ba dyan, sister? Because when God declares something, the reality has already been established in His Word. Ang ganda nun. Ang reality established. Tapos na, naka-establish na yung katotohanan ko. Sinabi ng Panginoon na ano ka? Tinaas ka, iniupo ka sa kalangitan kasama ni Yesu Kristo. Nandun na ba?
nandun na, nakaupo ka ng kasama ni Jesus. Ano ang physical evidence? It will come later. Kapag ka ikaw ay sumampalataya. Kasi ang sinasabi ng mata, opposite sa sinasabi ng na salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos, iba ang nakikita mo. At sa huli, ang salita ng Diyos ang laging tama. Kasi sinabi niya, Abraham is the father of many nations. Nung sinabi ng Diyos na si Abraham ay father of many nations, ano ang nakikita ng mata? Si Abraham ay walang anak. Si Abraham ay matanda na. Ang kanyang asawang babae ay 80 anyos. Taas ang kamay ng 80 anyos. Wala pang anak, sasabihin mong father of many nations. Sinungaling tong Diyos na to. Ang nakikita ko, hindi siya father. Hindi siya father ng many nations. Hindi nga siya father. Kahit isa, wala nga anak. Pero ang sabi ng Diyos, He is a father of many nations. Ibig sabihin, nung oras na yon, idiniklara ng Diyos na si Abraham ay father of many nations. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Pastor James, patunayan mo ang father of many nations si Abraham. Sino ang anak niya? Una, si Ismael. Sino si Ismael? He is the father of Arab nation. Sino pa dalawa? Si Isaac. Sino si Isaac? He is the father of the Jewish nation. The 12 tribes na napakarami mga Israelita, mga Hudyo na nakapalibot sa buong mundo. Marami ba ang Arabo? Marami. Yun lang ba ang anak ni Abraham, mga kapatid? No. Buksan mo ang Genesis chapter 25. Nagkaroon pa siya ng isang asawa at the age of 136 years old. Nakapagkasal pa. Nakapag-asawa pa. Sino ang kanya naging asawa? Si Ketura. At si Ketura nagkaroon ng 6 na anak. Ang dami at the age of 130. Ay ikaw 60 lang, 50 lang, hindi ka na tumabi sa asawa mo dahil tingin mo mamay na. Pero ang sabi kasi, He is a father of many nations. Kasi yun ang katotohanan, He is a father of many nations. Nasaan ngayon itong 6 na anak ni Ketura? Andiyan si Midian. Sino ang Midian? Diyan nagsimula ang Midianites. Sino ba mga Midianites? Si Jethro. Yung biyanan ni Moses. At marami pang Midianites. Andiyan pa, si Sheba. Si Sheba, sino siya? Yung napang-asawa ni Hari Solomon. The Queen of Sheba. Ibig sabihin, yung hindi si Sheba napang-asawa. Queen of Sheba. Lahi ng Sheba. Hindi Sheba. Hindi Sheba. Queen of Sheba. Ibig sabihin, yung lahat ng taong anak ni Ketura na itinapon sa east part ng Arabia, maaari nandiyan yung Pakistan, India, Afghanistan, somewhere on the eastern part. Lahat pala'y lahi din ni Abraham. Nung sinabi ng Diyos na isa father of many nations, wala siya kahit isang anak. Pero ngayon, tinitingnan natin, totoo nga pala, na sinabi ng Diyos is a father of multitudes of nations. Napakadami. Pero 130 years old, sabihan ka na you're a father of many nations, hindi ako maaaring maniwala dyan. Pero 136 years old, nakapag-asawa pa, para si Freddy Aguilar. Si Freddy Aguilar, 70 pa lang, pero walang anak si Freddy. Pero siya ay father of many nations. At nung si Ketura ay tumanda, kung si Abraham nung bata, Abraham siya, pero siya ay tumanda, Abraham. Si Sarai nung bata, nung tumanda siya ay si Sarah, pero maganda pa rin. At si Ketura nung tumanda, anong pangalan niya? Hindi nyo alam ano? Ketura. Sa amin sa Cavite, tawag sa kanya si Kakang Tura. Tandaan eh. Pero yun ang katotohanan mga kapatid. When God spoke, consider it true. It is the reality. All you need to do is to believe it and you will see the manifestation. Pinalaya ka na kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Pinalaya ka na. Pinatawad ka na. Matuwid ka na. Pinayaman ka na. Pinagaling ka na. Iniupo ka kasama ni Kristo sa kalangitan. Amen, amen, amen. Hallelujah. Pagkatapos mga kapatid, in God's kingdom, basahin natin to. In God's kingdom, the word comes first. Manifestation follows. When God speaks, the reality is already established, even if the physical evidence comes later, mga kapatid. So mga kapatid, if you can believe you have been forgiven, yun nasabi ko na nga, do not overthink.
Kapatid, don't look for reason. Pag sinabing it is already accomplished, nakaupo ka sa kanan Diyos, hanap mo na ako ng logical reason. Mga kapatid, don't look for evidence. Ano bang evidence na ako naupo na? Don't look for evidence. Don't find logic. Ano yung logic nito pinagsasabi ni Pastor? Hindi ko maintindihan. Walang logic eh. Don't overthink. Anong dapat natin gawin? Just believe like a child. Ang bata hindi nag-overthink. Ang bata hindi naghahanap ng logic. Pag sinabi mo sa bata na ikaw anak ay pagsapogi, kamukha ka ng daddy. Ang bata hindi naghahanap ng logic. Bakit naman ang daddy ko? Paano ko naging pogi? Hindi siya naghahanap ng logic. Hindi siya naghahanap ng reason. Paano ko naging pogi? Baka ako hindi anak ng daddy ko. Kasi pogi daw ako. O kaya naman, yung word na pogi means another thing. Overthink siya. Hindi, kapatid. He just believed, pogi ako, kamukha ako ng daddy. Tinatanggap niya yun. Amen, mga kapatid. Pogi si Pastor Anthony, kamukha ng Papa Lori, tinatanggap niya yun. He does not overthink. Yun ang faith. Ganun, pag sinabi ng Diyos, mga kapatid, you are seated with Christ, do not overthink. Do not find logic, do not find reason, do not find explanation, just believe the Word of God. Amen, mga kapatid. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Ano ba? Para mas maintindihan natin, ano ba kasi yung illustration? Ang napakagandang illustration yung ambassador. Yung ambassador. Anong ambassador? Representative ng isang bayan sa ibang bayan. Anong nire-represent niya? Yung kanyang bayan. Doon sa bayan na kanyang pinuntahan. Pero kapatid, you are literally an ambassador. Ambassador ka. Sabihin nyo sa katabi nyo, hi, ambassador. Hindi makasalita, oh. Ang pakit nga, ambassador. Ambassador. Literally, chapter 2, chapter 2, 2 Corinthians 5, verse 2, sabi doon, no, we are therefore, 2 Corinthians, chapter 5, verse 20, we are therefore Christ ambassador. Wala dyan, sis, ano? Wala na naman. Kaya na magbukas, nasa Bible yan. 2 Corinthians chapter 5, verse 20, we are therefore Christ ambassador. Ambassador ka. Imagine mo, ikaw ambassador ng isang mayamang bansa. Imagine mo lang, ha? Na pinadala ka sa isang bansa, isang mahirap na bansa. Nandun ka sa foreign land na yun. Isang mayamang bansa, ambassador ka ng mayamang bansa. Pinadala ka sa mahirap na bansa. Halimbawa, ambassador ka ng Pilipinas na mayamang bansa. Pinadala ka sa mahirap na bansa na London. Halimbawa, sa UK ka pinadala, mahirap na bansa. Hindi ka maghihirap sa bansang yon. Kasi, mayamang bansa ka. Ang bayan mo nandito sa mayamang bansa. Hindi ka maghihirap doon sa bansang pinagpadalan sa'yo. Physically ka nga nandoon, pero authority mo, saan ang gagaling? Ang karapatan mo magsalita to represent that nation. Hindi doon sa bansang pinagpadalan sa'yo, kundi dahil doon sa bansang nire-represent mo. Para sabihin ng isang bagay that represent your nation, sinasabi ng bansa namin na kami ay bawal na magtapon ng balat ng candy sa church. Sabi ng bansang nire-represent mo, dito, kahit saan, pwede ka magtapon. Hindi eh. Ako, karapatan ko sabihin to kasi ang nire-represent ko ay ang bansa namin. Ano pa? Ano citizenship mo? Taga saan ka ba talaga? Ano permanent address mo? Doon sa bayan na pinanggalingan mo kung saan nire-represent mo. Ano ang legal status mo? Di galing doon sa bansa na pinanggalingan mo. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi ka sakop ng bansang pinagdalhan sa'yo. Hindi mo nga ina-adapt ang kultura nila, mga kapatid. Pag ba yung mga Pilipino na ambassador pinadala doon sa Saudi Arabia, yung mga Pilipino na ambassador required magsuot ng hijab, yung sakop ang mata lang ang nakalabas, tapos pipili ka ng asawa mo sa mata lang. Sige nga, subukan mo nga. Nakasuot ng itim, diretso. Wala man lang, hindi man lang fit. Okay sana kung naka-fit ng kaunti, ano sister? Hindi diretso. Tapos sa nakamata, sa labas lang yung mata mo. Sige, pumili ka ng asawa mo dyan. Ang hirap nun. Pero yung mga ambassador na pinadala doon, kailangan magsuot nun? Hindi! Hindi sila sakop ng kultura na bayan na pinagdalan sa kanila. Hindi lang sila nag-ooperate doon sa authority ng bayan. Mga kapatid, in fact, yung mga batas nga ng bayan na yun, hindi mo sinusunod eh. Tulad din lang dito sa Pilipinas, itong mga taga-US Embassy. Sinabi na ng Pilipinas na
Tomorrow is holiday. Rizal Day. Abay, may naka-schedule pa rin na interview sa embassy kasi hindi sila nasunod doon sa legal na law ng bayan na yun. Kasi ibang law ang kanilang sinusunod. Yung law ng bayan na kanilang nire-represent, mga kapatid. In the same way, mga kapatid, tayo, ang nire-represent natin ay heaven, the kingdom of God. Iba ang law natin. Ibang batas na sumasakop sa atin. Papakita natin, mga kapatid. We are only representative of heaven. In this world is foreign to us. Heaven is our citizenship, our kingdom that we represent. Ang authority natin galing sa heaven. Ang citizenship natin sa heaven. Ang legal rights natin nag-a-apply mula sa heaven. Ang law ng mundong ito does not apply to us. Ano ibig sabihin ng Pastor James? Sa mundong ito may taghirap. Mayroon. May taghirap sa mundong ito. May kaguluhan sa mundong ito. Pero kapatid, hindi ka kasama sa taghirap. Bakit, mga kapatid? Hindi ka kasama sa panic buying. Hindi ka kasali doon. Sapagkat hindi ka napasasakop sa mundo sa batas ng mundong ito. Na kapag kakulang na ang tinda at may takot ng shortage, nagpapanic buying. Nagbabangkran. Hindi ka sakop doon, mga kapatid. Sa katunayan nga, sabi ng Biblia, we are above the storm. Pag may bagyo daw, abay sa taas pala tayo ng bagyo. We are above the flood. Pag may baha daw, abay sa taas pala tayo ng baha. Pero ang mundong ito nalulunod sa baha. Ang mundong ito sinisira ng bagyo. Pag may war, ang world may panic, may takot. Pero hindi nag-a-apply sa atin. The law of fear does not apply to us. Because the law of lack does not apply to us. Why? Because there is provision from heaven, which is our native land. Lagi may provision ang gagaling doon sa kalangitan. Hindi natin dito kinukuha ang pangangailangan natin. Ang pangangailangan natin, pinoprovide ng our heavenly kingdom. Kasi tayo representative nga lang, ambassador nga lamang sa mundong ito. Amen, mga kapatid. Mga kapatid, sa mundong ito, ang law, nauubos ang tubig, natutuyot, naigahan ng nawasa. Pero sa ating bayan, ang bato binibiyak, lumalabas ang tubig. Amen, mga kapatid. Tama? Yun ang kaharian natin. Hindi ang makapaniwala ng iba. Aba, si Moses, ano ba ginawa niya sa disyerto? Biniyak lang ang tubig, lumabas ang tubig. Baso kaya pala hindi maka-oo. Sorry mga kapatid, ulitin ka. Sa kalangitan natin, ang bato binibiyak, lumalabas ang tubig. Ayun, hallelujah. Woo! Dito ang bato, ipinupukpok sa ulo. Pero sa atin, sa kaharian natin, ang bato binibiyak, lumalabas ang tubig. Bumubuka lang ang tubig sa mundo. Ang 2 isda at ang 5 tinapay, magpapakain lamang ng 2 masiba. Sa mundong ito, ang 2 tinapay, ang 2 isda, 5 tinapay, kakainin lang ng pusa. Pero sa ating kaharian, mga kapatid, ang 2 tinapay at ang 2 isda at 5 tinapay, 5,000 pinakakain, higit pa. May take out pa. At yung tinake out, mga kapatid, higit pa doon sa pinanggalingan, 12 basket pa ang napuno. Ibang klaseng batas, ibang klaseng law ang nire-represent natin. Saan ngayon tayo nag-ooperate? Doon sa law ng ating kaharian. Amen, mga kapatid. Ano pa, mga kapatid? Gusto nyo pa? Tama na. Di ba? Sa mundong ito, ang isda, pinapainan para kumagat. Sa kaharian natin, mga kapatid, ang isda, kumakagat. Kahit walang pain. Pagkatapos, ang isda, pag biniyak, may kwarta. Pambayad ng buwis. Malapit na naman ang Abril. Magbabayad na naman ang buwis. Tandaan mo, sa kaharian natin, kapatid, ang isda kumakagat lamang. Kahit walang pain, pag binuksan mo, may kwarta, higit pa doon sa pambayad ng buwis. Ibang klase. Kaya huwag kang matatakot, kapatid. Ibang klase ang kaharian natin. At doon tayo nakaupo, represent lang tayo. Nagre-represent lang tayo, kapatid. Sa mundo, mga kapatid, pagpatay, nililibing, nabubulok. Pero sa kaharian natin, ang patay, binubuhay. Amen. Tandaan niyo, mga kapatid. Binubuhay ang mga patay. At ikaw, believer, ikaw ay ambassador ng ating kaharian. Ngayon, pwede mo na sabihin sa iyong katabi, hello, ambassador. May embassy ang kaharian ng Diyos dito sa lupa.
tayo yung nakatao doon. Sarap, may embassy pala ang kaharian. May embassy pala ang langit sa lupa. Amen. Hindi pala malayo ang kaharian ng Diyos. May embassy. Ang isang pinakamahirap na bayan na iwanan ng embassy at naiwan yung kababayan niya doon sa bansang yon. Wala nang lalapitan. Pero tayo mga kapatid, ang daming embassy, nabibok. Ang dami, Embassy ka kapatid ambassador ka. Sabi ng Philippians chapter 3, verse 20, our citizenship is in heaven. Kaya kahit nasa earth tayo physically, yun ang ino-operate nating authority, citizen ako ng heaven. Ano bang ginagawa pala ng ambassador sa foreign land? Ano ginagawa niya? Nire-represent ba niya sarili niya? Hindi. Ang nire-represent niya, yung bayan kung saan siya doon nagmula. Kaya mga kapatid, hindi tayo na parito, tandaan ninyo, para ipakita kung gaano tayo kagaling at gaano kahusay. Tandaan mo, hindi mo sarili nire-represent mo. Ano ang nire-represent mo? Nakandito tayo para sabihin ang mensahe ng hari. Nandito tayo para ipakita kung gaano kabuti ang hari. Nandito tayo para ipakita kung anong kapangyarihan ng kaharian na nagpadala sa atin. Kaya pagka ikaw kaya nga ito applicable doon sa ating go and tell Kaya ikaw magsasabi ka na, you do not fear, huwag ka matakot na, kaya alam niyo mahirap mag-preach, lalo na kung wala kang message. Pag yung Bernis na, pastor, at lalo na Sabado na ng gabi, wala ka pa message, aliplag yung mapapahi ka sa salwal. Ano sasabihin mo? Pero pagka ikaw may message, hindi ka natatakot, hindi ka kinakabahan, kasi hindi mo tinitingnan ang sarili mo, ang tinitingnan mo yung mensahe na gusto mo sabihin. Kasi ito yung message na nire-represent mo. Ang point mo, masabi ko yung message na yun, na napakaganda para sa kanila. Maihatid ko yung mensahe na yun, kung gaano kabuti ang Diyos natin, kung gaano kayaman ang Diyos natin, kung gaano ka-generous, at kung gaano kakamahal ng Diyos na natin na namatay para sa'yo. Yun ang message natin. Kaya bakit ka kakabahan? Ba't ka matatakot? Kaya kayo kapag nag-go and tell, yun din ang message natin. Hindi mahirap, sapagkat hindi naman tayo ang nire-represent, hindi naman natin nire-represent sarili natin. Nire-represent natin ang Diyos na nagpadala sa atin. Kung ikaw ay representative of God, representative of the kingdom of heaven, mga kapatid, saan ka ngayon aasa? Sa mundo bang pinuntahan mo? O sa haring pinanggalingan mo? Sa hari ang pinanggalingan mo. Ano ba pinanggalingan natin? Nauubusan ba? Hindi. Kinakapos ba? Hindi. Mahina ba? Hindi. Nagtataghirap ba? Hindi. Mga kapatid, mayaman, makapangyarihan, malakas, nagmamalasakit, nagmamahal, nakauunawa. Doon ka aasa, kapatid. Anong takot mararamdaman mo? Wala. Kaya nga, victory is your starting point. Ang simula natin, yung victory, mga kapatid. Hindi ka lang, we are not just tagamundo na nilikha, trying to reach heaven. Yan ang turo sa atin dati, pilitin mong maakyat ang kalangitan. Yan ang turo sa atin gawin mong lahat ng magagawa mo. Wala nga paano makakakyat. Ikaw pa pipilitin gumawa. Pilitin mo lahat, pero hindi. Ang sinasabi that's doon, we are heaven-seated. Nakaupo tayo doon sa kalangitan. We are rulers enforcing the will of God on earth. Ini-enforce mo yung gusto ng Diyos para sa lupa. Victorious ba ang kaharian ng Diyos? Victorious na. So, ibig sabihin, hindi ka naghahanap ng victory. Nasa victory ka na. Ikaw na si Victor. Nasa iyo na yung tagumpay. Kaya ang prayer mo nagbabago. Kapag kayo magpapagtagumpay na, nagbabago ang prayer mo, kapatid. Hindi ka na nagmamakaawa sa Diyos. Nag-i-enforce ka na. Hindi ka na nagmamakawa. Nag-uutos ka na. Sa pangalan ni Jesus, hindi ka na victim. Victor ka na. Kaya ngayon mga kapatid, hindi ating prayer yung Matthew chapter 6 verse 9 to 13. Yung sinasabing the Lord's Prayer, Our Father who art in heaven, holy be your name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not let us into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hindi natin prayer yun mga kapatid.
Ang prayer na yon ay sinabi ni Jesus doon sa mga taong hindi paligtas at wala pa sa New Covenant, nasa Old Covenant. Bakit? Sabi doon forgive us as we forgive. Ay di ibig sabihin, hindi pa sila napapatawad? Wala pa! Yung prayer na yon comes from the lack. Nagsisimula sa kawalan. Ang sitwasyon nung nagpe-pray na yun ay nasa wala. Wala pang pagpapatawad. Hindi pa napapatawad. At ang pagpapatawad niyang hihilingin sa Diyos ay nakadepende sa kanyang pagpapatawad sa kanyang kapatid. Kung hindi ka magpatawad sa kapatid mo, ay hindi ka din mapapatawad. Hindi ganyan ang Diyos natin. Ano pa? Yung prayer na yun nagsisimula sa kaukakulan, ay walang pagkain. Give us this day our daily bread. Ay yung prayer na yon ay walang protection. Do not lead us into temptation. Ay yung prayer na yon, walang deliverance. Deliver us from evil. Ay yung prayer na yon, wala ka pa sa kaharian ng Diyos. Thy kingdom come, thy will be done. Pero kapatid, dahil ikaw ay na kay Kristo, nasa New Covenant ka, wala ka lang, ikaw ay hindi humihingi na dalhin ka sa kaharian ng Diyos. Ikaw ay already in the kingdom of God. You have been transferred from the kingdom of darkness into the kingdom of His Son. And the kingdom of God is in you. Naandun ka sa karangyaan, naandun ka na sa sitwasyon na yun. At ang pagpapatawad mo, hindi mo hinihiling. Ang pagpapatawad ay ginawad na ng Diyos. Sabi ni Pablo, we forgive because we have been forgiven. Once and for all na pagpapatawad sa iyo, hindi mo hinihiling. At ang sabi doon, hindi ka walang pagkain. You have been given everything. Ang sabi ni Pedro, God has given us everything we need for life and godliness. Lahat na ibinigay sa iyo ng Diyos. At ang proteksyon ng Diyos ay hindi mo hinihiling. Ikaw ay binigyan at pinagkalooban ng Diyos na kapangyarihan, even to trample the scorpion and the snake, kapangyarihan, even Satan. At hindi ka lang kailangan ng deliverance, mga kapatid. Ikaw have been already delivered because the righteousness of God is in you. Amen, mga kapatid. Palapakan nga natin ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, you stop praying defensively. Ano mangyayari defensively? Huwag mo kaming pabayaan, Lord, ha? May babagyo, iligtas mo kami sa bagyo, ha? May taggutom, Lord, maawa ka, bigyan mo kami ng kakainin sa isang linggo, ha? Hindi ganun ang prayer natin. Hindi na tayo losing. Defeated, mga kapatid. Ikaw ay hindi ka praying for defensive. You are praying offensively. Ano ibig sabihin nun? You don't ask for protection. You start praying offensively, commanding the enemy to release what he has stolen. Ikaw na ngayon ang makapangyarihan. Inutusan mo, ibalik mo ang kinuha mo. Inutusan mo kaaway. I-surrender mo ang ninakaw mo sa amin. Anong ginagawa mo? Hindi ka, Lord, i-protect mo kami mula sa masama, sa impyerno, sa kasawa. Sa asawa tuloy. Bakit asawa ba? Demonyo? Hindi naman. I-protect mo kami mula sa kaaway at sa masama at sa demonyo. Hindi, mga kapatid. You trample. Ang prayer mo ngayon ay winawasak mo ang kaharian ni Satanas. Winawasak ko ang paghawak ni Satanas sa buhay namin. Sa pangalan sa pinalalayas ko ang kaaway. Hindi ako matatakot sa alino naglalakad sa dilim sa kwarto. Pinalalayas ko, hoy, lumabas ka nga dyan, kwarto ko yan. Hindi ka natatakot sa gabi, pagtingin mo sa upuan, may nakaupong maputi. Sabi mo, hoy, umalis ka dyan. Ako lang ang maputi sa bahay na ito. Dahil ako may kapangyarihan. Hindi ka defensively, mga kapatid. Because your authority flows from position. Tandaan niyo, mga kapatid. Your authority flows from position. Ano bang ibig sabihin ito, mga kapatid? Sa anumang kingdom, authority comes from the position. Ngayon, mga kapatid, Tagalog muna tayo. Ano sa Tagalog ang position? Ano nga? Sige. Dalawa ang meaning ng position sa Tagalog. Example, unang meaning ng position. Nung pumasok ka sa pinto sa opisina ng iyong tatay, nung pumasok ka sa pinto sa opisina ng iyong tatay sa DPWH, ano ang posisyon niya nung siya'y natutulog? Posisyon yun. Posisyon number 1. Ay di ano sagot? Nakatayo, natutulog. Nakahiga.
Ano ang posisyon niya? Yun ang unang posisyon. Pangalawa, noong siya'y natanggal sa trabaho, ano ang posisyon niya sa DPWH? Anong posisyon naman niya? Department head, engineer, posisyon niya. Sa dalawa, ang meaning ng posisyon. Valid yun sa ating pinag-uusapan. Ang una nating posisyon, nakaupo. Ang pangalawa nating posisyon, with Christ. Same level with Christ. Gamitin natin mga kapatid ito. Gamitin mo natin yung second definition ng posisyon. Ang hari may authority dahil may posisyon siya. Nakaupo siya sa trono. Tama? Tama Kuya Mark? Dahil nakaupo siya sa trono. Kapag wala na sa trono ang hari, anong tawag sa haring ito? Ay di-deposed. Pinatalsik na hari. Wala na posisyon eh. Ang judge may authority dahil nasa bench. Pag ang judge ay wala sa bench, ano tawag sa kanya? On leave. Naka-leave. Ha? Tired? Retired. Kaya yung mga nag-retired, ang tawag sa kanila ay retired din. Retired eh. Retired. Wala siyang kakayanan mag-judge sa kaso. Wala siya sa bench eh. Ang general may authority dahil may ranggo. Kapag ang general ay wala ng ranggo, ano na siya? Taong bahay. Housewife na. Houseband na. Kasi siya, yun ang retired. O kaya ex-general. Wala na siya sa tungkulin. Wala na makikinig sa kanyang command. Ang command niya, wala ng power. Ang mayor ay may authority dahil nasa office. Tama? Pag ang mayor wala na sa office, anong tawag doon? Ay di talo sa eleksyon. Hindi na re-elect, na-depose, o kaya naman nasa trip sa China. Pero kapag wala na siya sa office, wala na siya karapatan. Tama mga kapatid. Pero ikaw kapatid, may authority ka. Bakit? Kasi nakaupo ka kasama ni Kristo sa kalangitan. Palakpakan nyo nga yun. May authority ka kapatid. Sabihin nyo nga, may authority ka? Meron! Nakaupo ka eh. Kasama ka ni Kristo eh. Hindi lang basta nakatayo dun eh. Hindi ka bodyguard ni Kristo, kaya back up. Seated ka. Ano ginagawa nyo? Sala yun. Let us decide. And let us command. In Jesus' name, open the floodgates of heaven. Pabahain mo ng pagkain ng mga tao yan. Pabahain mo ang kalakasan sa buhay ng mga tao yan. Ganon tayo mga kapatid. Kasi nakaupo tayo. Kasama ni Jesus. Saan? Doon sa pinakamataas, far above all power and authorities. Supreme ruler. Supreme authority. Nakaupo tayo doon. Amen mga kapatid. Ako, napapathank you Lord doon. Sabihin nyo nga, thank you Lord. May position ka kapatid. Nakaupong kasama ni Jesus. Luke chapter 10 verse 19. Behold, I give unto you power to tread on serpent and scorpion. Bigyan ka ng kapangyarihan mga kapatid. And over all the powers of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Amen mga kapatid. He gave us power over all the power of the enemy. Hindi some power, hindi slight power, kundi all of it. And the authority only functions when you understand your position and your position. Your position number 1 and your position number 2. Ano yun? Seated with Christ in the heavenly. Amen mga kapatid. Everything is under your feet. Sabi ni Ephesians chapter 1, 22 verse 23. Excuse me po. Pakibasa nga po. Pagka nagbabasa tayo, basahin natin na may power. God placed all things under His feet and gave Him to be head over the church. At ang church, tayo yun, is body of Christ. Sabi niya, siya ang head over the church, tayo ang body. Part ka ba ng body? Yes, part ka ng body. At kung ikaw ay part ng body at ang head mo ay above every authority, then also everything is under your feet. Tama mga kapatid?
Nasa ilalim din ng paa mo. Kaya nga yung sickness, yung fear, yung poverty, yung demonic oppression, yung gera, masamang espiritu, demonyo, under your feet din. Hindi lamang dahil, alam na natin, because you're anointed, hindi lamang dahil because you're anointed, but because you are seated in the heavenly. Posisyon at posisyon. Kaya pag tinitingnan mo lagi ang sarili mo na ako na may mahinang tao laang, ano kang match ko din sa mga demonyong yan? Ano kang panama ako na may mahina laang? Ako'y mahirap? Ako'y may sakit? Ano mangyayari sa'yo? Di mabubuhay ka sa takot. Pero kapag nakita mo sarili mo na nakaupo, kasama ni Kristo, far above, doon sa lahat ng mga ito, mga kapatid, you speak from position of victory. Anong gagawin ng kaaway? Wala na silang choice. Wala silang choice. Wala silang choice but to obey, mga kapatid. Unang-una, may position ka. Pangalawa, may position ka. Pangatlo, may identity ka. Wala silang choice. Kaya ano ngayon ang requirement sa atin, mga kapatid? Live from this throne. Ito, mamuhay tayo sa tronong ito. Kaya kung ayaw ng kaaway na malaman at maintindihan natin ito eh. Kasi wasak ang kanyang kaharian pag nalaman natin ito eh. Kasi ang mga Kristiyanong alam ito, hindi siya natatakot. Pag may takot, kasi diyan siya nakagagawa ng sala. Diyan siya nakapagdidesisyon ng sala. Diyan siya kumakapit siya patalim. Pagka may takot, kaya nga sabi sa atin ng Panginoon 365 times. Do not fear. Ibig sabihin ng 365 times, ay 360 once per day na sinabi niyang, do not fear, mga kapatid. So anong gagawin mga kapatid? Huwag mo nga aksipin ng katalunan. Huwag kang magpapatalo sa sakit at karamdaman. Huwag kang papayag na ikaw ay na-oppress. Dapat tatayuan mo yung authority mo. Tatayo ka. Magsasalita ka. Magkukuman ka. Rather than tanggapin mo na lang tanggapin. Kasi pag nagsalita ka, sinusuportahan ka ng langit. Sinusuportahan ka ng anghel. Ang mga anghel gumikilos kapag sinalita mo. Mga kapatid, yung ulit ko, ang anghel kumikilos kapag sinabi mo. Ano yun? In the name of Jesus, thank you Lord for protecting our nation. In the name of Jesus, we task the angels to protect us, our homes and our families and our loved ones from this war. Anong gagawin ng mga nagkikilos yan? They have to obey because they know who you are. They know what is your position. They know what is your position. Seated with Christ. They have to obey because you are also seated above all power and authorities. They see your power. They see your authority. They see the commander. They have to obey. Mga kapatid. Ano example niyan, mga kapatid? Huwag lang tayong payag ng payag. Payag ka ng payag. Tag-sipon ngayon. Okay lang, may sipon ako. Uso ang epidemic. Magkaka-epidemia tayo. Uso ang nakawan, so mananakawan. Gumaya tayo sa example ni Sister Ya. Yung babaeng nasa dulong yun. na nadukot ang kanyang wallet sa hindi pa alam na nakakarinig ng testimony niya. Nadukot ang kanyang wallet. Ang sasabihin ng mga ibang nadukutan, wala na. Patay na. Paano na? Hindi. May authority tayo. Hindi tayo papayag. Hindi ako pumapayag na ang wallet ko yung nadukot. Sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, iniuutos ko sa nakadukot na yun ngayon. At sa espiritu na lumulukob sa kanya o sa demonyo na nagnakaw na ibalik sa akin ang aking wallet. Ano nangyari? Napabalik ang wallet. Hindi kasi siya pumayag eh. Dineclare niya, ano nangyari? May nakapulot, tinawagan siya. Yung mga kapatid ay hindi dahil sa tao na yun. Kumilos ang kaharian, kumilos ang spiritual world, kumilos ang mga anghel, tumipo sa puso ng tao upang mapabalik yung kanyang wallet. Tumawag sa kanya, ay, meron nakita po kami ditong wallet, may ID, itong number, tinawagan namin, pwede po tayo mag-meet. Kita mo yun? Thank you, Lord. Huwag kayong papayag. Ako, halos linggo, weeks na ako hindi makahinga. Yung ilong ko, barado lagi. Wala naman ako sipon. Bakit ba kung pag mag-ahahapon, pag nakaupo ako, biglang babarang ilong ko, hindi ako makahinga. As in, hirap ako sa paghinga, hindi pumasok. Sa bibig ako nalabas, pag ako'y nakahiga, hindi ako makatulog. Sinubukan ako na lahat ng pampaluwag ng paghinga. Ngumuya na ako ng sibuyas.
Dati ng remedyo ko, nguya ka lang ng sibuyas, tulo agad ang uho mo. Nag-steam na ako, bumili na ako ng mga Sinopret, Sinotab, nag-inject na ako ng saline solution. Wala, lalong humihigpit ang paghinga ko. Sabi ko, hindi ako napayag nito. Ako'y anak ng Diyos. Yung pala nga, hindi ko pa masyado na meditate yung being seated with Christ eh. Hindi ako napayag dito, ang ganda ng plano ng Diyos sa akin. Hindi ginusto ng Diyos na ako magkaroon ng sakit. Kasi ang iba, pag-asa nila, pag may sakit ka, ano mo, okay lang yan. Kasi pagsubok ni Lord yan. Sino may sabi sa'yo? Pagsubok ni Lord yan, galing sa kaawa yan. Sapagkat the enemy comes to steal, kill, and destroy. But Jesus came to give us life and have it to the full. Amen. Hindi pwede pagsubok. Hindi pwede pagsubok yan. Eh bakit si Job sinubok ng Diyos? Teka muna. Si Job ay hindi sinubok ng Diyos. Si Job nga nagsabi, ang Diyos nga nagsabi, si Job ay matuwid. Bakit niya susubukin niya? Sinabi niya siya matuwid. Kilala ng Diyos si Job. Anong ginawa ni Lord? Kasi itong si Satanas, hindi maniwala sa Diyos. Pinatunayan lang ng Diyos na si Diyos, pinatunayan lang ng Diyos na si Job ay matuwid. Tama ang kanyang pagkilala kay Job. Si Satanas, mali. Sinasabi niya, mali ka Diyos. Sabi ng Diyos, alam ko, ano sinabi ko, ang sinabi ko ay totoo. At the end, nakita natin sa istorya, si Job ay dumaan. Sasabihin ng iba, pagsubok ng Diyos. Hindi pagsubok ng Diyos. Atake ni Satanas. At noong nakita mo sa taning, na talagang tama ang judgment ko kay Job. Because Job has suffered because of you, I will grant him, I will give him twice, 3 times, 10-folds of what you have stolen from him. In the same way tayo mga kapatid, minsan nakala natin, pagsubok ng Diyos, hindi kapatid, ninanakawan tayo ni Satanas, sinisira tayo ni Satanas, pinahihirapan tayo ni Satanas, mga kapatid. I-rebuke nyo, i-reject nyo, huwag nyo tanggapin. At ang tanggapin nyo, Lord, ang ganda ng pangako mo sa akin, ang ganda ng ginawa mo sa akin, ang dami ng binayaran mo sa akin, tinatanggap ko ngayon. Ang lahat ng binayaran mo para sa akin on the cross. Amen, mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, huwag kayong papatalo sa sickness, sa fear, sa oppression. Stand up. Because, ano mangyayari pag nag-stand up ka? Heaven will back you up. Angels will move. Holy Spirit will flow. And the enemy will retreat. Because that is the will of God for you. Ito, naka-miss to lagi eh. If God's will, kung God's will, kami ay siguro, kami ay tatama sa wedding. Punta na naman tayo sa wedding, kalimutan na nga. God's will siguro kami ay makakatapos ang anak ko sa pag-aaral. God's will siguro ay kami ay makakaahon sa hirap. Mga kapatid, it is God's will. Hindi yung, baka naman will nga ni Lord. Kung hindi naman will ni Lord, okay lang dahil kami naman ay holy, kami naman ay banal. Hallelujah, hallelujah. Akala mo pag nagtitiis ka, banal ka? Hallelujah. Hindi kapatid. Pag nagtitiis ka, bobits ka. Hindi naman para sa'yo yan, tinitiis mo. Nagtiis nga si Jesus para sa'yo. Amen? Ba't mo titiisin yung tiniis na Jesus para sa'yo? Kukunin mo nga, yun yung tiniis ni Jesus para sa'yo, pinayada niya para sa'yo. Yun ang katalinuhan, kapatid. And God's will for you is to prosper you and not to harm you, but to give you a hope and a future. Amen? Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, tinawag tayo maghari. Ayan, tinawag tayo maghari. Sinasabi ng Romans chapter 5 verse 17. Sis, pakita mo yan. For if by the trespass of one man that reigned through the one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ? Basahin natin isa-isa. For if the si Adan kasi nagkasala. Kaya tayo ngayon, lahat makasalanan, kaya tayo ngayon nasumpa, kaya tayo naghihirap, kaya tayo nag-alipin ng Satanas, dahil si Adan kasi nagkasala. Ay sino ba si Adan? Isang tao lang. Kaya doon may nakalagay na, ay how much more? Ay lalo naman, kung ang isang tao na nilikha lang ng Diyos, ay nagdulot sa iyo ng lahat ng pinsala, dahil sa ginawa niya, ay lalo naman kaya ang anak ng Diyos. Ano ha? Ang isang tao lang na nilikha, nagdulot tao
tao, nilikha, nagdulot ng problema sa atin lahat, ay lalo naman na ang anak ng Diyos, anak ito ng Diyos, ay how much more na tayo, dahil sa pamamagitan ni Jesus, ay tatanggap ng bigay, ng regalo. O ito ay, sa isang tao may ginawa, nag-cause ng problema, ay ito ang Diyos na mismo nagbibigay na, ay tatanggap ng regalo, regalong biyaya, ng katuwiran, at ng buhay. Guess yung mga kapatid, ano yung biyayang yun? May biyaya ba ang Diyos na patay na daga? Hindi, kapatid. May biyaya ba ang Diyos na sakit at karamdaman? Hindi, life. Ano pa ang biyaya? Rain. Hindi sinabing biyayang mag-survive sa buhay. No, ang biyaya is to reign in life. Maghari ka sa buhay. Kung dahil kay Adan, ikaw ay nahihirapan sa buhay, dahil naman sa biyaya ng anak ng Diyos, ikaw ay maghahari sa buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Maghahari ka, mga kapatid, maghahari ka sa buhay. Hindi lang mag-survive, hindi lang magtiis, hindi lang mag-endure, kundi maghari at magpari. Napatawa si brother. Mag-abito tayo, mag-abito. Hindi tayo mag-asawa? Hindi. Ang ibig sabihin ng nasa maghari mo na, hari ka ng buhay. Hindi ka biktima ng problema ng mundo. Ano yung magpari, mga kapatid? Ang pari, ang dapat na tungkulin ng pari, hindi lang magsermong. Ang pari ay magpapakilala ng Diyos sa tao. Yun ang tungkulin ng pari, ipakilala ang Diyos sa tao. Sinong Diyos? Yung tunay na Diyos. Ano ba trabaho ng pari? Ang pari, ituro ang Diyos sa tao. Ituro ang tao sa Diyos. Doon papasok ngayon yung ating go and tell. And yung ating discipleship, mga kapatid. Pari ka ng pamilya. Pari ka sa opisina. Pari ka sa kumpare. Pari ka dahil itinuturo mo, ipinakikilala mo ang Diyos sa tao at tinuturo mo naman ang tao na sa Diyos umasa. Kung yan ang tungkulin mo, sa palagay mo kapatid, hindi ka paghahariin ng Diyos sa buhay, ay lalo ka naman paghahariin kasi upang ma-accomplish mo ang mga bagay niyan, dapat hindi mo pinoproblema ang sarili mo. Hindi dapat nakatingin ka sa problema sa sarili mo. Ang tungkulin mo ay ipakilala ang Diyos sa taong mabuti. Paano makilala? Ang Diyos ay mapagbiyaya, ang Diyos ay magpagmahal. Mari pa, utang muna. Ang Diyos namin mayaman, ang Diyos namin ay blessing upon blessing. Offering, katok, offering po, meron lamang kaming fundraising. Akala ko ba, Diyos may mayaman? Sino maniniwala sa'yo na Diyos may mayaman? At paano mga taong nilalapitan mong aasa sa Diyos? Kung ikaw mismo na, representing God Himself, ay pinababayaan ng Diyos? Hindi. When you introduce the true God, na Diyos na mapagbiyaya, mapagbigay, mapagmahal. Unang-una, makikita mo na sa iyo ang pagbibiyaya ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, at abundant grace ng Diyos. Sa buhay mo mismo, ikaw ngayon, sa laway. Abundant kasi. Makikita mo na sa buhay mo kung gaano kumilos ang Diyos na ito bago sila maniniwala, mga kapatid. Kung ikaw ay ambassador na isang mayaman na bansa, makikita nila, mayaman talaga. Ang bansa ito kasi ang yaman ng ambassador. Amen, hallelujah. Ano ang practical? Practical living in this position. Paano tayo pamumuhay? Number 1, renew your mind. Baguhin yung isip nyo. Romans chapter 12 verse 2, be transformed by the renewing of your mind. Paano gagawin mo kapatid? I-meditate mo kaya ito. Lahat ng verse na, kung pinicturean nyo, yan na lang. I-meditate nyo sa bahay. Every morning bago ka gumising. At ikaw muna, every morning pagkagising. Kasi hindi ka pa pwede mag-meditate bago gumising. Sino sa inyo nag-meditate bago gumising? Hanga ako. Pagkagising, mag-meditate ka. Ano bago ka bumangon? Lord, ako pinakaupo kasama mo sa kaharian. Nakaupo, Lord. Hindi nagtatrabaho, nakaupo. Nagre-relax, nag-chill lang. Kasama mo sa kaharian. Sa trono, doon sa mata, sa tuktok. Tapos bago ka matulog, sa gabi, meditate mo, Lord, ako pitutulog. Knowing, Lord God, na ako'y nakaupo doon. I-meditate mo, kapatid, magbabagong isip mo. Magbabagong pananaw mo.
Pagkatapos, mga kapatid, declare it. Declare it. Sabihin mo. Hindi lamang yung iniisip mo. Sabihin mo, I am seated with Christ. I'm far above all principality and power. Alam niyo mga kapatid, malaking bagay yung renewal of perspective, pananaw. Alam niyo, mayroong isang example dyan. Yung kung ikaw ay sasakupin, nasa ground ka lang, karyan ka, nasa gate ka ng karyan, nakita mo, daming kaaway, palapit na. Ang nakikita mo lang, puro kaaway. Puro kaaway. Kasi yun ang nakikita mo. Anong mangyayari sa'yo? Matatakot ka. Akala mo, napalibutan ka na ng kaaway. Pero subukan mo umakyat. Umakyat doon sa trono, doon sa tower. Kasama mo ang hari doon sa tower. Pero makita mo, pagtingin mo pala, yung pala naman nakikita kong kaaway ay napapalibutan ng mas marami pang kakampi. Ano nga yung mangyari sa'yo? Nagbago ba sitwasyon mo? Hindi. Hindi na bago. Yung pa rin sitwasyon mo. Pero nagbago ang pananaw mo. Nagbago ang perspective mo. Nagbago ang pagtingin mo. Nagbago ang puso mo. Nagkaroon ka ng kapanatagan. Nagkaroon ka ng kapayapaan. At tapos, yun ang sinasabi natin, seeing the victory that is already assured. Assured na ang victory mo, nakikita mo na. Tayo ba kapatid, assured na ang victory? Kapag sa problema ka lang nakatingin, ma-assured ba ang victory mo? Kapag nanonood ka lang ng YouTube na puro nakakatakot, ma-assured ba ang victory mo? Kapag mga kaklase mo lang kung saan sa akin nagpupunta, ma-assured ba ang victory mo? Kapag tinitingnan mo yung sarili mo lang na may sakit, ma-assured ba ang victory mo? Mga kapatid, may victory na kailangan mo ng assurance. Saan yan? Kailangan umupo doon, sa taas na yun, sa kasama ni Kristo, at basahin ang kanyang mga salita. Babago ang iyong pananaw. Again, ito sinasabihin natin, don't argue in your mind, don't debate in yourself, don't find reason, don't look for logic, just believe. This is the only wise option. Number 2, pray from the throne. Stop praying like a beggar. Simula ngayon, wala nang mananalangin. Sana po, Panginoon, bigyan mo kami ng kakanin. Beggar. Sana po, Panginoon, iligtas mo kami. Wala nang magpe-pray na ganon. You should pray like someone seated with Christ. Hindi ka nagpe-pray mula sa earth, papuntang heaven, begging God for action, or to hear you. You are praying from heaven, releasing God's will to earth. Amen. Change your prayer. So, number 1, meditate. Number 2, change your prayer. Number 3, speak to the mountain. Sabi ni Jesus sa Mark 11 verse 23, speak to the mountain. Hindi niya sinabing, pray to the Lord about your mountain. Ikaw mismo, kasi may kapangyarihan ka na, kasi may otoridad ka na, kasi may trono ka na, meron ka ng posisyon at posisyon, sabihin mo, mag-utos ka, mag-utos ka, mag-utos ka. And because of this, speak. Speak, not silent. I say again, speak. Number 4, refuse to come down from your position. Huwag kang papayag na bababa. Huwag kang papayag, kapatid. Huwag kang papayag na mahirap ang buhay mo. Huwag kang papayag na balong ka sa utang. Huwag kang papayag na ikaw yung may sakit. Hindi ko na, sa may sakit, hindi ko na natapos yung kwento ko tungkol sa ilong. Natuloy ko. Hindi ako pumayag. Dahil sa hindi ko pagpayag, bigla po sa isip ko, subuko kayong uminom ng Sycast. Teka, ang Sycast ay para sa asma. Pero ang feeling ko, inaasma ang ilong ko, hindi ang lungs ko. Pag inom ko, ang sarap ng paghinga ko. Nakakahinga na ako. Isip niyo mga kapatid, hindi ko pinilit hanapin ang solusyon. I-declare ko, hindi ako pumayag. Iniremind sa akin ni Lord. Tinignan ko sa mga chat GPT, hindi naman nire-recommend ng Sycast sa nose. Pero bakit? Ba't nagkaroon ako ng ganong wisdom? At nung ininom ko, may Sycast sa bahay. Wala namang umiinom sa amin ng Sycast. Ng multi-lucas? Para sa asma, wala namang umiinom. Matagal na panahon na, nung ininom ko, batid instant nose relief. So ngayon, napag-aralan ko, nag-a-allergy pala ang nose ko. Pero nung naman nag-a-allergy yung nose ko, uminom naman ako ng anti-allergy, antihistamine. Uminom ako ng Claritin, Claricort, Loratamide. Hindi naman nawawala. Pero ba nung ininom ko ang Sycast, ang sarap ng paghinga ko. Kaya dahil, bakit? Paano? Hindi dahil uminom ako ng Sycast, kundi dahil hindi ako pumayag na ako'y sinasakal ni Satanas ang ilong ko, na pinipigil sa Satanas ang paghinga ko, na ako'y pinahirapan ni Satanas ang ilong ko. Hindi ako kasi ako pumayag. Tinayuan ko yung karapatan ko bilang anak ng Diyos, bilang nakaupo kasama ni Kristo sa kalangitan. Amen mga kapatid.
Kaya, refuse to come down from your position. Kapag may trouble, kapag may sickness, parang ads ito kapag may trouble, kapag may sickness, kapag may fear, don't panic. Don't accept defeat. Don't accept poverty. Don't accept the enemy. Stand in your position, speak the word, resist the enemy, maintain your throne. Huwag kang papayag na isuko mo sa kaaway ang binili ni Jesus para sa iyo. Amen? Amen? Amen. Hallelujah. Final challenge. Ito para sa atin lahat to. Final challenge. Mga kapatid, itanong, are you living from your heavenly position or from the earthly circumstances? Are you operating from the throne or hiding in the valley? Because the truth is this, you are seated with Christ in the heavenly places. Whether you feel it or not, whether you believe it or not, whether you act on it or not, that is your position. So, ano gagawin mo? So, start believing, start acting, start speaking, and start feeling. Amen. And final declaration and conclusion. Pag sinabing final declaration, salitain natin kapatid. Salitain natin to. Sabihin niyo, balasahin natin mga kapatid. I am not weak. I am not defeated. I am not powerless. I am seated with Christ, far above all principality and power. I have authority over all the power of the enemy. I am a king and a priest unto God. And it is time to live like it, to pray like it, to speak like it. Because when we believers finally understand the reality of co-sitting with Christ, the kingdom of God advances through our lives in a ways we never imagined. Amen! 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 Hallelujah! Anong ating takeaway, mga kapatid? Our takeaway, in Christ, I am now raised and seated together with Christ in the heavenly places. Hallelujah! Palakpakan ulit natin ng Panginoon. Oh, hallelujah! Hallelujah! Purin ka, Panginoon, salamat po sa iyo pong dakilang mensahe para sa amin na kami ay nakaupo, Lord God, kasama mo sa kaharian po, Panginoon. Hindi kami nasa mundong ito lang, biktima ng mundo, kundi kami ay nasa iyong kaharian. We have power, authority above all authority, above all demon, above all circumstances, above all wars, above all lack, above all problems, above poverty, above attack of the enemy, above yung corruption sa gobyerno, above everything, Lord God. Hindi kami abot ng problema ng mundo. Kung may problema man sa surrounding namin, we will just speak, rebuke, reject. And the power of God and heaven and angels and spirit will support what we declare because you have given us the word to speak. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong mensaheng ito sa amin. At ikaw, kapatid, narinig mo, napanood ang mensaheng ito. Hindi mo pakilala si Jesus. Ang will sa iyo ni Lord is to believe in Him. Siya na parito, hindi upang i-judge sa mundo. Bagkus iligtas ang mundo sa pamamagitan niya. Kapatid, ikaw yun. Nais ng Diyos na iligtas ka sa mundong ito. Dalhin ka, iupo doon sa kanan niya. Sa maigsing panalangin ng pananampalataya, wikain mo sa pamamagitan ng ibibig at panampalatayan mo sa iyong bibig ang katotohanan ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po'y isang makasalanan na mapapahamak, nakatakda sa impyerno, alipin na Satanas. Pero salamat na lamang, ikaw na Diyos ay bumaba at naging tao, nabuhay ng walang kasalanan, sumunod sa Ama, nahirapan hanggang sa magpapako sa krus at ibigay ang buhay para sa akin. Dahil sa pagmamahal mo, iginawad mo ang iyong sarili. Tinatanggap ko ngayon at pinanampalatayanan ang biyaya mong kaligtasan. Salamat po na ngayon ay nakasulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ngayon ay mabubuhay
ng abundant, puspos, liglig na uumapaw, at mabubuhay na kasama mo sa kaharian sa habang panahon. Salamat po sa pagsama mo sa akin, sa pagtuturo mo sa akin, sa paggabay mo sa akin, at sa uhaw na patuloy ka pang makilala. Ito ang aking panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Lord, alam mo po ang taong yun, kilala mo siya. Ngayon po, Panginoon, nakikiisa ako sa kanyang panalangin at nakikipagdiwang kasama ng maraming anghel na nagse-celebrate ng kaligtasan ng kaluluwa ng taong yun. Salamat po sa bago nilalang na binuhay mo, nakawangis mo sa katuwiran at kabanalan. At kami po, Panginoon, na naririto, thank you for your message. Thank you for your word. And thank you for the Holy Spirit that will continue us to teach and understand and reveal to us the abundant grace that you are giving to us. We give you praise, we give you honor. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Dadako po tayo sa pagtira-piraso ng tinapay.